Sa ibang balita, tinawag na untruthful at physically impossible ng kampo nina Rian Ramos at Michelle D ang alegasyong binugbog at ikinulong nila ang driver at personal assistant ni Ramos. Ang National Bureau of Investigation sisilipin ang CCTV footages sa condominium sa Makati City kung saan sinasabing nangyari ang pambubugbog. Balitang hatid ni John Consulta. So these allegations are very, very untruthful and false, physically impossible and incredible. Sa panayam ng GMA Integrated News, mariing pinabulaanan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D ang mga alegasyon ni alias Totoy. Ang bintang ni alias Totoy na driver at personal assistant ni Ramos, ginulpi umano siya ng 3 araw ng mga bodyguard ni D at Ramos matapos umano siyang pagbintangan na kinuha ang isang angpaw na nagalaman ng mga sensitibong larawan. Pati raw sina D, Ramos at kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio kasama sa mga nanakit umano sa kanya sa kondo ni D at Ramos sa Makati. Sabi ng abogado ni Ramos at D, bakit daw sa mga mugshot ng arestuin siya noong January 19 dahil sa reklamong qualified theft, walang bakas ng bugpog o mga sugat. Wala rin daw nakasaad na binugbog siya sa kanyang provisional medical certificate noong siya'y arestuhin. During inquest investigation, pinapamedical ang mga arrested persons. So, kung meron mang mauling and bruises and injury that were present during the time of arrest dun sa inquest investigation, dapat nakita na yon sa medical. And the medical would show na walang nakitang signs of any injury and bruises on January 19. Yun yung hindi namin matanggap kasi dahil wala talagang ganong insidente. May napansin din daw sila nang magpa-interview si alias Totoy sa media. You could see how he showed his body to the media. Wala siyang injury sa katawan. For 3 days mauling, that would be out of human nature and natural course of things na ganon kalinis yung katawan mo. Tapos wala siyang injury sa mata, 'di ba? Wala siyang injury sa face. Malabo rin daw ang aligasyong kasama sa gumulpi si D dahil nasa Iloilo raw ito noong January 17 para sa isang event. This is not true because as early as January 17, wala sa Metro Manila si Michelle. Nasa Iloilo siya. And records would show that. We have copies of her plane tickets as well as yung mga posts ng sa Iloilo because she was there for Miss Iloilo for the Dinagyang Festival. There are a lot of posts from other people also who can attest that she was there the whole day of January 17. Kasama sa mga nagpapatunay na nasa Iloilo si D, ang fashion designer na si Jojo Bragais na kasama raw ni D noon. Pero ang sabi ni alias Totoy, tapos habang ko binubugbog ni Michelle, may narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit na flight mo, mag-6 na. Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bitbit na siya, maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng malita niya palabas. Sana lang they will not be judged outright. Kasi syempre, may accusation against them. Under investigation pa po yung complaint sheet na i-file sa NBI. Hindi pa po yun criminal complaint. So let the NBI investigate about it. Tingnan po natin ang magiging findings. ang abogado ni Sam Panlilio, sinabing kinakalap pa nila ang lahat ng facts at mga pahayag bago makapagbigay ng pahayag. Si alias Totoy naman bumalik sa NBI para magbigay ng dagdag na detalye sa kanyang reklamo. Sabi niya ngayon, matapos ang pambubugbog sa kanya, nagpunta pa raw sa kanilang bahay sa Northern Samar ang ilang tauhan ni D. Nabala na ako sir yung nalaman ko na pumunta yung dalawang babae sa isang lalaki. Yung pagdating doon, agad, nalugog yung bahay ko. Tapos, kinuha ang cellphone ng asawa ko. Tapos yung anak ko, pinecturan niya isa-isa. It's the wife of alias Totoy or the driver of Rian na tumawag talaga kay Michelle at nagsabi pa nga na ang mga items na hinahanap niya ay nasa asawa niya. Pumunta yung mga staff ni Michelle to get those items to the wife kasi nga ibibigay ng wife kasi nasa kanya daw. So kumbaga parang nagsumbong talaga yung wife sa kanya na andito yung hinahanap mo. Nagulat nga daw siya bakit may mga ganon dun sa asawa niya. She confronted the driver of Rian about it. Siyempre, constrained na rin yung driver na sabihin na ako talaga po ang kumuha at akala ko po kasi ay may lamang pera yung ampaw na yun.
Nagpalabas naman ng pahayag ang Makati Police na makikipagtulungan sila sa NBI sa gagawing investigasyon tungkol sa akusasyon ni alias Totoy ng pananakit ng 2 nilang tauhan habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Kailangan i-verify natin yung katotohanan sa mga allegations na to at gagawin natin ito by number one, interviewing witnesses. We will have to go to the place where the incident happened, doon sa binabanggit niyang kondo. Kung pwede tayong makakuha ng records ng report, kung meron man, considering na nangyari ito several days pa, tatanungin natin yung expert opinion ng doktor kung pwede bang mag-heal yung mga injuries nito. And all of this have been completed para naman meron na tayong may harap doon sa ating mga respondents, magpapadala po tayo ng subpoena. Hihilingin ng NBI na makuha ang mga CCTV ng condo unit pati na ang CCTV ng Makati Police para matukoy ang katotohanan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noon na ibasura ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinanindigan ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon ng ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay sakop na ng 1-year bar rule. Sabi ng Korte, maituturing ng dismissed ang reklamo ng i-archive ito ng Kamara. Nagpasalamat si Vice President Duterte sa desisyong ito ng Korte. Sa kabila niyan, patuloy raw ang kanilang paghahanda sa posibleng ihahaing bagong impeachment complaint laban sa kanya. Hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Ayon naman kay House Speaker Faustino Boji D. III, iginagalang ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Mahalagaan niya ang pag-iingat sa proseso ng impeachment. Si Senate President Tito Soto naman tinawag na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura ang desisyon ng Korte Suprema. Dagdag niya, isang impossible dream na ngayon ang impeachment. Kaugnay ng pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara sa desisyong unconstitutional ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025, kausapin natin si House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairperson at miyembro ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment case, Representative Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Rafi, magandang tanghali at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo, bilang miyembro po ng House Prosecution Team sa Duterte impeachment, ano pong reaksyon nyo sa pagbasura ng SC sa inyong apela tungkol sa articles of impeachment laban sa Vice? Well, tayo siyempre nalulungkot tayo sa naging resulta ng aming MR. Pagamat maaring hindi ako sumasang-ayon o kami sumasang-ayon sa naging desisyon nito, pero siyempre nire-respeto po natin ang naging huling desisyon ng Korte Suprema. Sabi po ni Senate President Tito Soto, clear encroachment daw sa kapangyarihan ng legislative branch yung desisyon ng SC. Ano pong opinion nyo rito? Well, hindi naman po natin masisisi ang ating Senate President. In fact, hindi lang ang ating Senate President, maski ang ibang mga legal expert ay nagsasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Hindi naman din po natin sila masisisi dahil ang alam naman po natin talaga yung rules ng impeachment, ang House po ay may sariling rules. Bagamat nasa atin ang exclusive power para mag-initiate. Pero kung mababasa po ninyo yung kanilang desisyon netong huli, may mga, pati po yung sa session days, binago po nila yung ang interpretation o meaning ng 10 session days. At doon po sa, kung makikita po ninyo sa initiate, kung babasahin po ninyo, nagkaroon na parang, bagamat hindi nila sinasabi ng diretsa, pero meron doon dinagdag silang dalawang provision na kung inyo i-interpret ay parang team-initiated. Halimbawa, hindi po na-actionan within 10 session days ang ipinail at hindi ito na-refer sa Committee on Justice, parang lumalabas initiated na yon. So ano pong ibig sabihin nun? Parang team initiated. So parang nagkaroon na ng panibagong karagdagang rules
ito Opo. pong Supreme Court. Bagamat hindi niyo po tanggap yung naging desisyon, alam naman natin kung gaano po kabigat itong desisyon ng Supreme Court at gayong hindi na pwedeng i-apply ito. Pero gusto niyo po bang ipaklarify kung ano ba talaga yung magiging impact ng desisyon na ito or magka-craft ho kayo ng bagong batas para talagang wala ng butas ika nga pagdating sa impeachment? Well, sa ngayon, kasi kahapon pa lamang po ito na i-submit. Hindi pa naman po kami nakakapag-usap ng mga kasama natin. Pero ang sa akin pong pananaw, dahil nga po dito sa bagong desisyon, maaaring siguro baguhin or rebisahin yung House rules. Pero kagaya nga po na sinasabi natin, pag ganun nangyari, para ang nangyari na, yung Korte Suprema na ang nagtalaga ng mga alituntunin at hindi na talaga yung House of Representatives. May nakikita po ba kayo ditong constitutional crisis? Well, kung ito i-contest natin or hindi natin susundin, maaaring magkaroon ng constitutional crisis. Pero siyempre tayo naman po ay gagalangin naman po natin kung ano po itong mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Patapos na rin po yung 1-year bar sa filing ng impeachment complaint laban sa Vice at may mga umuugong na usap-usapan na may mag-file ulit ng bagong impeachment complaint. Handa po ba kayo mag-endorso kung sakali? Well, ayoko pong sabihin niya kasi ako po ay miyembro ng Committee on Justice. So pagka ganun po ay magiging ayaw naman po natin palabasin na tayo pa yung mag-endorso and yet tayo rin naman ang uupo doon sa Committee on Justice. So magantay na lang po tayo. Anyway, ito naman po naging desisyon ng ating Korte Suprema. Hindi naman po nila tinatch yung substance ng complaint. Merely technicality. Ayun na nga po. So technical lang yung naging desisyon ng Korte Suprema. So buo pa rin para sa inyo yung pagiging lehitimo o legitimate ng impeachment complaint laban sa Vice? Well, in terms of substance, makikita naman po natin na talaga namang hindi naman po nila na ito din nag-dwell dito. At doon din po sa decision nila, sinasabi nga nila, yung talagang full-blown trial talaga, nire-recognize naman nila na ito gagawin sa Senado. At itong pasya po ng Korte Suprema, paano po makaka-apekto sa ongoing impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, siyempre, titignan natin kung may mga, kasi may mga nilate sila doon na panibagong mga rules, no? Mga alituntunin, kagaya ng pagbibigay sa lahat ng mga miyembro ng kopya, pati ebidensya. So lahat yan, titignan natin kung yun ay may makukomply. Pero suffice it to say, gagawin nyo na pong pulido at wala ng butas kung may mga susunod pang impeachment complaint na dadaan po sa inyo. Kasi po yung desisyon po ng Korte Suprema, parte po yan ng batas. Magiging batas po yan. So kung yan ay magiging final na, hindi naman po mag-exercise ang Congress, ang OSG, ng panibagong o second MR, at magiging final executor, talagang batasan po yan na dapat sundin. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, mabuhay po kayo. Yan po si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado sa Butuan City ang isang pekeng dentista. Cecil, paano siya nabisto? Rafi, naaktuhan ang sospek sa surveillance operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 13. Base sa investigasyon, naglalagay ng dentures at braces ang babae, hindi sa isang dental clinic, kundi sa loob lang ng kanyang bahay sa Barangay Ampayod. Napag-alaman ding mas mura ang singil niya kumpara sa mga lehitimong dentista. Ikinasa ang surveillance matapos magreklamo ang isang miyembro ng Philippine Dental Association. Nakuha sa sospek ang sari-saring tools at produkto na gamit niya sa operasyon. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act ang sospek na walang pahayag. Successful ang theater debut ng sparkle artist na si Jeff Moses. So it's you, where were you all along? Nakatanggap ng standing ovation si Jeff at ang entire cast ng Bagets the Musical. Gumaganap sa play si Jeff bilang Topi na taga Bacolod City.
Chika ni Jeff sa inyong mare, kaya malapit ang role na ito sa puso niya ay isa siyang certified negrense. Napathrowback ang mga nanood sa play, kabilang ang ilang stars ng Bagets 1984 movie kung saan inadopt ang musical. Naroon din si Mash na Mike at Cheska Inigo na kabilang sa mga bumida sa Bagets 2. Nanood din sa gala night ng ilang Kapuso officials sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Huling araw na ng 60-day suspension ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa gitna po ng kinakaharap niyang ethics complaints. Talakayin po natin yan at makakasama po natin si House Committee on Ethics and Privileges Chairman at 4Ps Party List Representative JC Abalos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, Representative JC, posible ho bang ma-extend pa itong suspensyon ni Representative Kiko Barzaga? At this point po, Ma'am Connie, I cannot agree or disagree with any recommendation kung sakaling paparusahan po ulit ang ating respondent. Dahil nakadepende po ito sa mangyayari nating hearing sa parating pong linggo. I see. At sabi po ni Representative Kiko Barzaga, and I quote, "I will be ignoring the summons of the Ethics Committee." Reaksyon niyo po dyan. At paano ito makakaapekto sa mga inihiaing pong ethics complaint laban sa kanya? Right. Unang-una po, Ma'am Connie, para sa kaalaman rin po ng ating mga kababayan, hindi po ang Ethics Committee ang nagpatawag sa kanya na dumalo sa parating na hearing. Kung babalikan po natin ang nangyari nung nakaraang Martes, nagkaroon po tayo ng members na tumayo ng collective privilege and nagkaroon po ng motion sa plenaryo kung saan inatasan ang Ethics Committee na magkaroon ng assessment and at the same time, require po si respondent na dumalo sa hearing. So ang nagpatawag po sa ating respondent ay hindi ang Ethics Committee, kung hindi ang buong plenaryo ng Kongreso. Dahil ang basehan po nito ay ang isang committee report last December 1 na inadopt rin po ng buong plenaryo. Kaya yung initial jurisdiction ng Committee on Ethics na turn over na po sa plenary. Kaya inaasahan po namin na mas mainam po na dumalo ang ating respondent. Dahil sa totoo lang po, the respondent could have been disciplined outright via a motion. Right. Instead, yung members po natin sa Congress, they opted that magkaroon pa po tayo ng hearing, kaya po siya pinapatawag. At dahil nga ho dito sa kanyang pronouncement na parang ayaw niya makipag-cooperate, ano ho ang posibilidad na mauwi naman sa expulsion o pagkakatanggal niya ito pong si Congressman Barzaga? Yung sa akin po, Ma'am Connie, ayoko pong pangunahan ang mga complainant at ang mga respondent kung ano yung magaganap. Kaya on our end po sa Committee on Ethics, dahil inutusan na po kami ng plenaryo na magkaroon ng assessment, nagpadala pa rin po kami ng notice sa mga complainant pati sa respondent kung sakaling pwede po silang mag-present ng additional evidence at makita po natin ang kanilang defense. I see. Pero kung sakasakali naman po at magbago ang ihip ng hangin, may option bang mai-atras yung ethics sa complaint at kung halimbawa mag-apologize po itong si Congressman Barzaga at this point in time? Honestly, Ma'am Connie, it would all really depend sa appreciation po ng members ng Ethics Committee and of course sa plenary na rin as a whole. Pero historically po, makikita po natin sa kasaysayan ng Congress na may mga pagkakataon kung kailan merong member of Congress na humihingi ng paumanhin. So as per kung ano po yung magiging epekto nito, nakadepende na rin po ito sa magiging proceedings po natin next week. Sabi po ni Kamanggagawa, Party List Representative Eli San Fernando, hindi naman daw maibabalik ng suspensyon ni Congressman Kiko Barzaga yung credibility o kredibilidad ng Kamara. Ano po ang reaksyon niyo naman dyan? You know, Ma'am Connie, we have to acknowledge at this time, mababa po ang confidence sa ating gobyerno. At nararapat lamang po na gawin ng gobyerno ang kanyang trabaho para mapanalo po natin ulit ang tiwala ng taong bayan. Yung sa akin po, I want all members to keep fighting for the truth. And that includes showing up when you are be able to answer
on allegations against you. So yung sa akin po, Ma'am Connie, I agree with Representative Ellie San Fernando na kailangan po magtrabaho ang Kongreso para makuha po natin ang tiwala ng taong bayan. Apo. At napangalanan din po kasi sa flood control issue na ito, sina Representatives Edwin Guardiola at Eric Yap. May nagsampa rin ho ba ng ethics complaint laban sa kanila naman? Under our rules po, Ma'am Connie, dahil isa po kaming quasi-judicial and quasi-political body sa Committee on Ethics, under our rules, we cannot confirm or deny the existence of any complaint. One thing is for sure, ma'am, we remain prepared to accept, to close any and all ethics complaint that will be filed before us. Kaya nga po sa parating po na linggo, marami na po kaming i-handle ng mga ethics case at marami rin po kaming Okay. If complaint, binabalik naman po namin ito sa complainant. Maski po yung ating mga government agencies and departments, maaari rin po sila magpadala ng complaint sa amin. That includes the Ombudsman and of course even private citizens po. Kung meron po kayong hinaing laban sa mga miyembro ng Kamara, handa po tanggapin ng Committee on Ethics ang inyong mga reklamo. At syempre may mga congressmen na nadadawit po sa maanumalyang flood control projects. At parang sinasabi nga baka dumami pa. Paano ho nyo kaya ito gagampanan at titingnan sa committee? Yes, of course, like I said, since quasi-judicial po kami, we will be guided by evidence and we will be guided by due process. At handa po kaming tumanggap at process ng mga ethics complaint laban sa mga kongresistang madadawit po sa iskandalong ito. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Maraming salamat, Ma'am Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si House Committee on Ethics and Privileges Chairman, Representative J.C. Abalos. Susubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni Representative Kiko Barzaga sa mga naging pahayag ni House Committee on Ethics and Privileges Chair, Representative J.C. Abalos.